Praise God. Rain or shine, ang pag-ibig po ng taga Jesus My Life Church ay hindi po mababawasan. Amen. Rain or shine, tayo po ay sasama sa Diyos. Sapagkat yan po ang kalooban ng Diyos. Sa lahat ng oras at panahon ay sasambahin po natin siya. Meron pong batas ang langit dahil tayo po ay isa na pong kaharian ng Diyos. Amen? Tayo po ay kaharian na po ng Diyos. Naniniwala po ba tayo? Okay? Tayo po ang kaharian ng Diyos. Luke 17:21, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob natin. Amen? Okay, so praise the Lord. So, ang mga hindi nakarating, puri ng Panginoon, mamiss po nila ang mga mensahe ng Panginoon. So, ano ang pagdaray ng kaaway, pag-pray po natin sila. Okay, so before we step down, okay, hindi muna ang ating pong ipagpatuloy itong The Parable of the Pearl. Okay, series po ito, nagiging series. Bakit? Kasi ito po talaga ang ating parang short na message lang, no? Kapag merong ibang preacher of the day. Okay? And the preacher of the day is Brother Sunny. Okay, praise the Lord. So, ang ating text ay Matthew 13:45. Ang sabi po ni Jesus, again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for a fine pearls. Verse 46, when he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Tagalog, gayon din naman ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mga lakad na naghahanap ng magandang perlas. 46. At nang makatagpo ng isang mamahaling perlas ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili niya. So, we see in church, ang kaharian ng langit at ang kaharian ng Diyos ay parehas po siya ng magkaibang salita, ngunit iisa lang po ang kahulugan. Kaharian ng Diyos at kaharian ng langit. So, alam na po natin po yan. Okay, praise the Lord. At ito po yung isang, sa Matthew chapter 6:10, ang sabi po roon, Thy kingdom come, no? Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. So, Thy kingdom come. So, ito po yung isang part ng prayer na itinuro ni Jesus, no, sa kanyang mga alagad. At syempre sa atin po yun kasi gabay po yan. Okay? So, isa po yung part ng prayer na may your kingdom come. May. Okay? So, nawa, sa Tagalog, nawa ang kaharian mo ay dumating. Okay? So, nananalangin po si Jesus, habang siya nagmiminisri, nagtuturo po siya kung paano po ang tamang pananalangin. So, that's a part of his prayer, no, na Thy kingdom come, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. So mga kapatid, ito po, pinagpipray po ni Jesus at itinuro niya sa atin na dapat po natin magiging part ng ating panalangin na yung kaharian ng Diyos ay dumating sa atin. Amen. So dapat, part po siya ng ating prayer, no? Ng ating hinihiling sa Diyos. Dapat isa po siyang kahilingan sa ating Diyos, dahil yan po yung sinabi ni Jesus Christ, isa po siya sa ating kahilingan sa Diyos na ang kaharian ng langit, ang kaharian ng Diyos ay dumating sa bawat isa sa atin. Sa lahat ng tao na mananalangin
a part of their prayers na dapat ang kaharian, ang paghahari ng Diyos ay dumating sa bawat isa at napakahalaga po iyon ng panalangin. Amen. Amen. Sapagkat, di ba, kung hindi po tayo maging kaharian at hindi po tayo paghaharian ng Diyos at hindi po tayo magiging kaharian ng Diyos, kingdom, dalawang words po ang kingdom. Ibig sabihin ng king, hari, doon sa dom ay dominate. Yan po ibig sabihin ng dom, kingdom, dominate. Dapat po ang king ang mag-dominate. Amen? Hello, nalaw po ba natin, church? Dapat ang kingdom mag-dominate, ang kingdom mag-dominate sa ating buhay. So dapat tayo po ay magiging kingdom of heaven or kingdom of God. Amen po ba? Na ito po ay dapat napakahalaga dahil ito po ang tinuro ni Jesus na part of the prayer na magpagharian po tayo ng Diyos. Amen. Ibig sabihin po, pag part po siya ng panalangin, mahalaga. Amen. Na ikaw habang nabubuhay, kingdom of God ka. Kingdom of heaven ka. Nanamu po natin, are we listening? Kalabitin mo yung kalabi mo, nakikinig ka po ba? Dahil mahalaga po, ang mensahe, kalabitin niyo po ang iyong harapan at likod, kaliwag kanan, just to, you know what? Just to call her his attention para po mabaling kanyang atensyon. Hindi sa maraming bagay, ang kanyang atensyon kailangan po sa Panginoon. Amen. Amen. Huwag po natin kalimutan, church, narito po tayong lahat para po sa Panginoon. Amen. Amen. So ano pa po ating mga ginagawa, mga extracurricular activities outside of the Lord, dapat hindi mo na pwede ngayon. Amen. Amen. Okay, bilang respect po yan sa Diyos. So church, bakit ito isang nagiging mahalagang prayer? Kasi alam nyo, napakahirap pasukin ang kaharian ng langit at napakahirap na magiging kingdom of God ka. Kahit nakaupo ka riyan, napakahirap itong mangyayari kapag hindi mo siya siniseryoso. You see, church, in 6 minutes, ikukwento ko po yung isang lalaking mayaman. Yung binatang mayaman sa Matthew chapter 9, kayo po yung magkakaroon. Ang isang binatang mayaman, nagtatanong siya. Ang sabi, lumapit siya kay Jesus Christ, ang sabi niya, Panginoon, ano po ba ang mabuting bagay na gagawin ko upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? No? Maganda po yung kanyang kahilingan, amin po ba? Ang inihiling po niya, lagi ko muna ito po, tayo, ang buhay natin hanggang dito lang. Ang inihiling niya yung ang buhay ng hanggan. Amen. So magandang kahilingan po yun. Ang sabi ni Jesus Christ, sabi niya, simple lang ang gagawin mo. Sundin mo ang mga utos ng Diyos. Nandun ka yung utos ng Diyos. Jesus may sabi nun. Kaya ang kautosan, hindi ko nawawala. Meron lang po dyan nalilate. Yung ceremonial law. Kasi ang the final ceremonial law was done at the cross of Calvary that was 2,000 years ago. Yan lang po yung na-obsolete, nawala. Pero yung moral law, civil law, nagano po yun. Still, ngayon po umiiral pa. So, sabi niya, si Jesus may sabi, simple lang, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang mangalunya. Hello? Huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Mahalin mo ang mga magulang mo, nanay at tatay mo, at mahalin mo ang kapwa mo, kagaya ng sarili mo. Diba? Yan po yung sinasabi ni Jesus Christ. Ang sabi ng binatang mayaman, ginawa ko na pong lahat yan. Ano pa po ba ang kulang? See?
Dapat ganun tayo, no? Kung gusto po natin talagang pumasok ng kalangitan, magiging mapagano tayo, makulit tayo. Ano ba kulang po? Ganun nagawa ko na to. May kulang pa. Dapat ganun tayo, di ba, sa ating buhay? Amen. Amen? Kasi baka naman kumpleto ka sa buhay mo. May kotse ka, may lupa ka, may kang pinag-aralan, kumpleto ka. Di ba? Tapos ito, nasunod na nga yung mga utos eh. Amen? Di siya pumapatay, di siya nakanakaw, di siya nagsisinungaling. Di siya nagsisinungaling. Di siya nangangalan niya. Tama niya yung kapwa niya, nasunod na niya. Kaya tayo kaya, yun yung mga sinabi niya, nasunod kaya natin. Iyan kaya natin yung kapwa natin, di kaya nagsisinungaling. Sabi niya, nasunod ko na lahat, ano pa bumang ko na? Ang ganda ng puso ng binata, no? Ano pa bumang ko na? Sabi niya, kung gusto mo magiging ganap, perfect, at check ko talaga. Sabi na Matthew 5, 44 downwards, na kailangan tayo magiging ganap, magiging perfect. Eh, hindi po tayo dapat tumitigil sa ating panampalataya, sa paglilingkod. Yung panampalataya, ang nagtagda po niya si Jesus Christ. Amen. Amen? At yan po ay nagsisimula ka pa lang sa ladder ng panampalataya. Pero yung panampalataya po natin dapat magiging sakdal yan. Ibig sabihin po, perfect. Ito yung sinabi ni Jesus Christ. Gusto mo ba magiging perfect? Magiging sakdal? Ito gawin mo. Kumayo ka, ipagbili mo lahat ng ari-arian mo. Lahat ng ari-arian. Ipagbili mo. Pagkatapos mo ipagbili, ibigay mo sa mga dukha. Alam niyo, huwag kayo nalungkot. Dukha tayo, mahirap tayo sa mga material things kasi bakit? Pinabibenta ni Lord yung mga kayamanan ng mga mayayaman para sa atin. Amen. Amen? Amen. Huwag tayo mag-alala. Kung kulang tayo sa ganito, may darating. Amen po ba? Kasi yung mga may marami, ipapapuntahin ni Lord yan sa iyo para bigyan ka. Amen? Talapakan po natin si Lord. Ngayon, at pagkatapos mo, ipagbili lang ang ari-arian mo, ibigay mo sa mundo ka, bumalik ka sa akin. At ibigay mo ang iyong buhay. Amen. Yun pala, pag binigay mo yung buhay mo kay Lord, doon ka magiging perfect. Amen. Saan natin binibigay yung buhay natin, yung panahon natin? Amen, church? Tapos, noong narinig ng mga ngayon, mabigat sa kanyang kalooban. Kasi ang daming kahit binata pa lang siya, siguro wala siyang ginagawa talaga. Habang sinusunod niya yung mga utos, at the same time naman, talagang nagkukumpuni siya ng kayamanan. Alam niyo, nalungkot siya, umalis siya. Ang sabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng langit. Amen. Church, yung pag-aari mo, kung anong meron ka pinag-aralan, kahit mataas yan, huwag mong hayaan na yan ang gagambala haharang sa iyo na pagharian ka ng Diyos. Anong meron ka ngayon, huwag mong hayaan na yan ang magiging hadlang mo na pagharian ka ng Diyos. Amen. Na baka nakasunod ka lang sa utos. Pero hindi mo pa kinakalimutan sa sarili mo yung mga narating mo sa buhay. Magagamit mo yan dito sa lupa, pero wag ang puso mo dyan. Amen? Huwag mong hayaan. Kasi magiging malungkot ang ating buhay. Kasi napakahirap daw makabilang. Mas! Ano na yun? Yung kamelyo, malaki yun. Yung kamelyo, doon sa butas ng karayo, mas makakapasok pa lang. Ibig sabihin, ganun kahirap.
Diyos, yun po yung pinakamahalaga sa buhay. Hindi yung natapos mo. Baka walang masama dyan, magagamit natin yan habang nalilingkod tayo sa Panginoon. Hindi yung tinatangkilik mo. Hindi yung anong meron ka. Huwag dapat ang puso mo dyan, ang sikapin mo, yung napagharian ka, kaharian ka na ni Kristo. Yan ang sikapin mo sa buhay. Kaya huwag mo kayong tulutan. Nabalutan ka na ng presensya ng sanlibutan. Pag yun, hindi ka pinagaling ng Diyos. Ang dami pang revelation, Lord, pero kailangan natin gawin sa kalisan. Wala pa ka natin